Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 21, talata 1 hanggang 3. Ang kapanganakan ni Isaac. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po. Narito po ang aking daily devotions. As Genesis chapter 21. At sinabi niya, sino makapagsabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng anak? Sapagkat ako'y nagkaanak sa kaniya ng isang lalaki sa kaniyang katandaan. At lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso. At nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso ni si Isaac. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga Ehipto na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kaniya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kaniyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kalahati ng aking anak na sa makatuwid bagay si Isaac. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sasabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang inyong lahi. Amen po. Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-21 ng Genesis, versikulo 13 hanggang 18. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami, at sila'y magiging isang bansa, dahil anak mo rin naman si Ismael. Madaling araw pa lamang ang mag-inay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Pinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar, at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy, at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 21, versikulo 11 hanggang 24. At ang sabi, pagkatapos na ipinakita ang Diyos sa kanya na isang balon, pumunta siya roon at nilagyan ng tubig ang sisidlan niya. Pagkatapos pinainom niya ang kanyang anak. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael hanggang lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang ng Paran at naging isa siyang mahusay na mamamana. Dumating ang panahon na pinag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Egyptio. Nang panahon iyon, pumunta si Abimelech kay Abraham kasama ang commander ng mga sundalo niya na si Pikol. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, tinutulungan ka talaga ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kaya mangako ka rito sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pagtataksilan, pati ng aking mga lahi. Ipakita mo ang kabutihan mo sa akin at sa lugar na ito na tinitirhan mo ngayon. Tulad din na ipinakita kong kabutihan sa iyo. Sumagot si Abraham, isinusumpa ko. Amen. Genesis chapter 21, verse
25 to 29. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga ipinanghari. Sumagot si Abimelech, "Hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin?" Kasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang baka. Binukod ni Abraham ang 7 tupa ng kanyang kawan. Anong kahulugan ito? Tanong niya. Amen. Good day everyone, my devotion for the day, Genesis chapter 21, verse 30 to 34. Sumagot siya, "Tanggapin mo ang 7 kolderong ito mula sa aking kamay bilang saksi na hinukay ko ang balon na ito." Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba, sapagkat ang 2 lalaki ay nanumpa doon. Pagkatapos ng kasunduan sa Beersheba, si Abimelech at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo ay bumalik sa lupain ng mga Filisteo. Nagtanim si Abraham ng isang punong tamarisko sa Beersheba at doon siya tumawag sa pangalan ng Panginoon, ang walang hanggang Diyos. At si Abraham ay nanatili sa lupain ng mga Filisteo ang mahabang panahon. Amen.